Good evening! Hi, I'm Verna. I'm Daniel. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. And kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. So wini-welcome din po namin lahat ng mga ka-Bonfire Night natin na nanonood sa ibang bansa. So sa ating pagpapatuloy po ng ating gawain, so sama-sama po nating panoorin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na na-mention na po natin yung ating mga ka-network and tayo po ay hindi talaga nagpapadistract habang nanonood tayo ng ating live. Amen to that. And sa pagpapatuloy po ng ating gawain, so inanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Ready our hearts and our minds sa papuring awit na ito na ihatid po sa atin ng CGS Philippines Worship Team. To seek your face, Lord, all I am is yours. My whole life I'll place in your hands, God of mercy, humble I bow down. Presence at your throne, and I call, you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. God of mercy,
lifted high, oh, higher, higher in my life. Be lifted high in our world. Be lifted high in our love. Be lifted high. And I call, you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. And I call, you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Maraming salamat po sa CGS Philippines Worship Team sa pangunguna sa pagpupuri sa ating Panginoon. And hopefully, yung awitin po no, na ating inawit para sa ating Panginoon nakatulong po to ready our hearts and our minds sa mensahe na mapapakinggan po natin tonight. And I encourage yung bawat isa po no, na sa ating pagtako po sa pinaka-heart ng ating bonfire. So iwasan po natin yung mga distraction, iwasan natin mag-multitask. So i-dedicate natin yung ilang minuto na ito sa pakikinig ng mensahe ng Lord sa atin through our bonfire speaker. So praise God. So for our speaker for tonight, so she is one of the primary leaders of CGS Las Piñas, a leader of leaders, part of media and music team, life class teacher, and a professional. Let's welcome Tracy Lewis Sim. Good evening mga ka-bonfire, and praise God po dahil binigyan po muli tayo ng opportunity para muli ay makarinig ng Word of God. And I also want to thank yung ating mga pastor, pati rin po si Ate Del sa pagbibigay sa amin ng opportunity again. And nandito po muli ako to share also kung ano rin po yung mga natutunan ko from this past few days through conferences, through devotion, so pati mga message na sinishare sa atin through online simbahay. And I want also to share this with you kasi nagbigay din tong message na to ng impact din sa akin as a disciple ng Panginoon. Pero bago po yan, so tayo po muna ay magsimula sa panalangin. So let us put ourselves in the holy presence of the Lord. So let's pray. We praise you, Father God. Thank you, Panginoon, sa araw na ito. We give you all the praises and glory. We give you all the honor for this night. And salamat po, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, muli ang maitataas sa oras na ito. And we ask for your guidance, for your wisdom, Lord. I ask for your wisdom na gamitin niyo po ako bilang inyong lingkod upang i-share ang inyong mga salita. And I pray, open our hearts and our minds as well sa lahat ng makakinig. Ganun din ng mga invites, disciples, leaders, and sa lahat po, Panginoon, na nandito po sa aming bonfire night. We pray na hindi lamang po namin ito marinig at na matutunan, bagkus ma-apply din po namin yung mga lessons na maririnig namin sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, and let your Holy Spirit be upon us. Let your glory be upon us, Panginoon. We give you all the praises and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.
Ayan. So, praise God po. So, this past few months, so nakarating din po kami sa Campus Revolution. So, sino po dito yung nakasama sa mga conference na ganito? So, lalo na yung itong last lang ng Campus Revolution po natin. So, praise God kung nakasama ka. Pero kung hindi ka man po nakasama this year, so don't worry po kasi meron pa naman next year. And masasabi ko talaga na itong nakaraan na conference is really a big impact din sa akin, especially as I walk sa journey ng vision. And alam ko na hindi lang ako yung na-bless, pagkus din yung mga taong nakapanood. And sa mga hindi rin po nakasama nung time na yon, so I also want to share with you some of the learnings that I gained during that time. Para rin po syempre, andun yung hindi lang sa akin din manatili yung wisdom, no? So mai-share din sa atin, no, sa inyo bilang mga disciples, lalo na sa journey po natin. So I want to share this verse with you na matatagpuan po sa Jonah or Jonas sa Tagalog. So chapter 1 verses 1 to 3. Actually, this is the whole, ito yung pag-usapan natin, yung buhay ni Jonah. So, kung kilala mo siya, so madalas siya sinishare sa mga Sunday schooler, no? Sa mga bedtime stories o kaya naman Sunday school stories, yung si Jonah na kinain ng malaking isda, no? So, and then, kung paano nag-work yung Lord sa buhay niya. So, basahin po natin. So, ito buong chapters ng Jonah is pag-aaralan natin. Pero I want first to focus on dun sa first 3 verse. So maganda rin siya kung sa inyong mga tahanan, i-share, basahin nyo rin po siya. So, okay. So basahin po natin sa verse na Jonah chapter 1 verses 1 to 3. So sabi ito, "The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me." But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Ayan. So nakita natin, no, itong kwento ni Jonah. So tinawag din siya ng Panginoon, no? So tayo, naniniwala ko, we are called by God. So hindi aksidente na nandito ka, you've been part of the discipleship journey, na-invite ka dito, no? Kung first time mo dito sa Bonfire, so hindi aksidente. So it's a part of God's calling you for a greater purpose. Pero kung makikita natin dito, there's something na may ginawa si Jonah that time, nung time na tinawag siya ng Lord. Ano sabi dito? But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. So, kayo po ba, kapag ba tinawag kayo ng Lord, what will be your response? Diba? Ano po ba yung response mo? Katulad ka ba ni Jonah na run away? Diba? So, kaya nga pag-uusapan natin dito ay title ko po ay The Runaway Disciples. Ayan. So, actually, napapanon siya kasi marami talaga sa atin ngayon nakakaranas ng may mga disciples, even ako din, may mga disciples akong umalis, no? Nag-run away sila when there is called for leadership, lalo na sa vision. Pero, etong verse na to, etong time na to na shinare din sa amin sa Campus Revo, it really gives an impact. Kaya nga po, etong topic na to, hindi natin pag-uusapan yung mga nag-run away. 'Di ba? O kaya kung ikaw nagbabalak ka to run away, so stay ka muna dyan. Kasi I hope na may makuha ka sa gabing ito at hindi aksidente na narinig mo to. Kaya nga po ang topic natin ay hindi about sa mga runaway disciples, kundi how not to be a runaway disciple. Ayan. So paano po ba tayo hindi magiging, at ano ba yung mangyayari whenever we choose to run away from the calling of the Lord? Kasi remember, naniniwala ako na kapag called ka ng Panginoon, hindi ka naman niya pababayaan eh. Hindi ka niya hahayaan na mahirapan, 'di ba? Hindi ka niya hahayaan na mag-fail all the time. Remember, when God calls you,
God calls you together with Him. So, sa lahat ng journey natin, kasama natin ng Panginoon. But, what happened to Jonah, diba? So, ito nga po nangyari. He ran away. And, kung makikita natin, saan siya gustong papuntahin ng Panginoon, 'di ba? Sa city of Nineveh. So, sabi nga doon, 'di ba, yung mga tao sa Nineveh nung tinawag siya ni Lord, no, si Jonah, sabi niya na punta ka sa Nineveh, mag-preach ka. Kasi yung mga tao doon, parang, ayun nga, syempre, makikita natin, maybe they are very sinners, no? They are lost, no? They're doing something against the Lord. And ginamit ni Lord si Jonah to go there. Pero what Jonah did is, he ran away. And sabi nga dito, he went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Now, ano yung dapat nating first na gawin? Not to be a runaway disciple. So una, I want to share with you is, do not go on the opposite side. Bakit opposite side? Kung makikita niyo po, so I want to share this map po. So, mayan, dito po sa nakapost na map, may mapa po tayo dyan. So, kung makikita niyo yung lugar, 'di ba? Kung saan po tinawag si Jonah, no? So, doon sa mapa natin, Nineveh, Joppa, and Tarshish. So makikita natin, Tarshish and Nineveh are opposite side. Diba po? So, and makikita natin yung discrepancy. Kasi meron dyan discrepancy ng miles. Diba? Ng lugar kung saan pinapapunta si Jonah ng Lord. So, sa Joppa, dun yung ship. Diba? So, meron dyan. Yung ship na yan, kung i-ano natin yung miles, kung i-measure natin, yung sa papuntang Nineveh, mas malapit compared sa Tarshish, di ba? So, sa Tarshish, parang mga 2,500 miles. Unlike sa Nineveh, kung si Jonah ay sumunod sa Lord, di ba? 500 miles lang. So, as you can see, minsan tayo ganito, di ba po? Sometimes tayo si Jonah. No, we tend to go against or go to the opposite side where God called us. 'Di ba? Gusto natin dito ka, gusto ng Lord mag-disciple ka. Pero anong ginagawa mo? Yung iba sa atin dito, nagjojowa instead na mag-disciple, naging nag-disciple chicks, 'di ba? Imbes na mag-evangelism, 'di ba? Nag-evangeligaw. Kaya nangyari, 'di ba? Nawala. So, ibig sabihin, they are those people who are run away, di ba? Or ikaw ba yun? Ikaw ba ang isa sa mga run away disciple ng Lord? So, wag nating hayaan na tayo po ay mga maging run away disciples. We should always go where God wants us to go. Kaya nga, di ba sinabi ng Lord sa atin, go therefore and make disciples. Hindi niya naman sinabi, go therefore and make boyfriend, 'di ba? Or make girlfriend, o 'di ba? So hindi tayo tinawag ng Lord sa mga bagay na hindi naman sa atin ng Lord pinapag-focus on. Remember, tinawag ka ng Lord. And when God called you, kaakibat doon na He is entrusting you. 'Di ba? Imagine mo, pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon for those people na lost, 'di ba? From out of billions of people here on earth. Bakit ikaw yung na-share ng gospel? Bakit ikaw yung nadi-disciple? Ikaw yung na-invite sa gabing ito. Hindi aksidente yon. God called you for something and God called you for a greater purpose. Kaya nga po, remember, we should not allow ourselves na mag-go against the opposite side. So, sabi nga dito, ano nangyari when Jonah went to the opposite side? So, di ba, nung time na pumunta siya sa Joppa, sumakay siya ng ship, di ba? And pumunta talaga siya sa opposite, di ba? Imagine mo, ang lapit lang ng Nineveh, dun sa boarding ng kusan yung ship, di ba? Ang lapit lang, pero mas pinili niya yung malayo. Minsan talaga katigasan din ng ulo natin, di ba? Andiyan na yung blessing ng Lord, di ba? Palalaguin ka ng Lord, ibe-bless ka niya in everything that you do, pero dahil nga sa mas pinili natin yung sarili nating emotion, sarili nating kagustuhan, gusto pa natin yung
mas malayo sa Lord, 'di ba? Kung saan tayo mas mahihirapan. Kaya anong nangyari? Like Jonah, as we read in sa baba, sa mga few verse, sabi nga dito, then sa verse 4 to 8, then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us so that we will not perish." Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." They cast lots, and the lot fell on Jonah. So they asked him, "Tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What kind of work do you do? Where do you came from? What is your country? From what people are you?" Diba? Imagine ninyo, sometimes ito yung scenario din natin ng sitwasyon. The more we go against the Lord, the more we go to the opposite side, na instead dun ka sa side ng Lord, gusto mo sa mundo, diba? Maraming naaapektuhan. And naniniwala ko na hindi lang ikaw ang naaapektuhan, kundi yung mga tao sa paligid mo. 'Di ba? Imbes na imagine that, no, na binibless hindi lang yung mga tao sa paligid mo, nagsasuffer sila. 'Di ba? And sometimes hindi natin agad nakikita yun eh. Actually, kapag the damage is already deep, 'di ba? Doon mo lang marirealize na kagagawan ko rin kasi to, kung bakit nangyari to, 'di ba? Kunyari, yung iba sa atin dito, imbes na mag-focus sa Lord, pag-focus sa discipleship, mag-focus sa go deeper sa relationship natin sa Lord. Yung iba, nag-go deeper sa ibang relationship, nag-go against the Lord, 'di ba? Imbes na mag-disciple kung ano-ano yung pinagagagawa, nagva-vlog, nagkikende-kende, TikTok, 'di ba? So anong nangyayari? Nagsasuffer din yung mga taong pinagkatiwala sa atin ng Lord. 'Di ba? May iba sa atin dahil sa kapabayaan natin, 'di ba? Dati may disciples ka, nangyari, sila rin nagiging runaway katulad mo. 'Di ba? Nangyari na experience nila yung consequences. Dahil minsan sa consequences din natin. Ako personally, sometimes I always think hindi lang din sa sarili ko eh. Kung bakit kunyari, for example na may mga bagay na ayaw ng Lord, 'di ba? Tapos syempre tinetempt ka na gawin mo 'yan, gawin mo 'to. Ako lagi kong iniisip, pag ginawa ko 'to, hindi lang ako yung magsasuffer. Magsasuffer pati family ko, magsasuffer pati yung mga kung sino may nakapaligid, yung ministry, kundi pati rin yung mga taong pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Kaya remember, hindi sa atin bilang mga disciple, God entrusted you. And when God trusts you, remember din yung mga taong nakapaligid sa iyo, 'di ba? So tayo kasi kapag pinili mo yung gusto ng Lord, hindi matik din 'yon, mabe-bless din yung pamilya mo, mabe-bless din yung mga tao sa paligid mo, mabe-bless din yung mga taong kausap mo, 'di ba? Kasi ikaw mismo, you choose to be on God's side. Kaya bilang mga disciple, kailangan wag nating hayaan yung sarili natin na piliin natin kung ano yung ayaw ng Lord. Sometimes we think na, Lord, ba't hindi ba nangyayari to sa akin? Lord, may mga pinag-pray ako, pero bakit hindi kaya natutupad? Alam niyo po, minsan naisip ko rin, bakit nga ba? 'Di ba? Kasi nga, may mga bagay na gustong ipagawa sa iyo ng Lord, pero hindi mo ginagawa. 'Di ba? Meron naman ding mga bagay na sinabi ng Lord na 'wag mong gawin, pero yun naman yung ginagawa mo. O 'di ba? So opposite ka talaga eh, no? So hindi ko alam ano ba bang dapat mong gawin, 'di ba? So minsan tayo din ng problema. Kaya nga kailangan we must always seek God, 'di ba? Remember, tayo ang tinawag ng Lord. Huwag nating hayaan na i-demote natin yung sarili natin, 'di ba? Kasi kung mapapansin din natin, as I read the Word of God dito sa ating chapters na to, sabi nga dito, kung mapapansin nyo, Jonah went down, 'di ba? So, saan siya natulog? Sa pinakailalim, 'di ba? Jonah gone below the deck.
So, natulog siya doon sa pinakababa. So, parang alam nyo yun, it's already a picture of a person when you choose against what God wants you to choose on, demotion is there. Diba? Pero kapag pinili mo yung gusto ng Lord, there is promotion. Kaya po, dalawa lang po yan eh. Gusto mo bang ma-demote or gusto mong ma-promote? Diba? Gusto mo bang mag-develop o gusto mong hindi ma-develop, 'di ba? So, kaya bilang mga disciple, we should always go to the Lord, where the Lord wants us to go. And also, the second one is, do not delay. So, when you choose God's side, wag mo nang patagalin. So, minsan kasi gusto mo, pipiliin mo naman talaga yung gusto ng Lord. Kaso, kailan? Diba? Minsan kasi nga, yung iba sa atin, pinapatagal pa. Diba? So, imbis na, ayan na nga, binibigay na nga sa'yo ng Lord. Ayan na yung mga disciples na nakalaan sa'yo, andyan na, mag-win ka na lang. I-share mo na lang yung gospel, i-OVE mo na lang sila. Diba? Sila naman talaga yung magiging katuwang mo sa paggawa ng will ng Lord. Kaso nga lang, lagi mong sinasabi, mamaya na lang, busy pa ako. Later na lang. O, di ba? Minsan nga po sa bahay natin, kapag inutusan tayo ng magulang natin, di ba? Anong lagi nating sinasabi? Wait, di ba? Wait lang po. Teka lang po. Di ba? So, sa Lord kaya, pwede kaya tayo mag-wait? Lord, wait lang. Diba? Lord, sandali. Wait lang. May gagawin lang akong ibang bagay. Eto na nga yung pinapagawa sa atin ng Lord. Diba? Sinabi ng leader mo, mag-life class ka na. Meron na tayong encounter. Diba? Minsan kasi yung iba sa atin, sinasabi nila, matagal pa naman. Hindi ko muna, maya na lang, maya, matagal pa naman, diba? Madalas tayo procrastinator, diba? Ibig sabihin, nagpo-procrastinate tayo, diba? Mahilig tayo sa last minute, diba? Kung kailan, andyan na, may mga nang-aberya na, tsaka mo gagawin, diba? Remember, wag nating hayaan na ganun palagi. Kung ito na tinawag ka na ng Lord, gawin mo na. Wag mo nang i-delay. Kaya nga sabi nga po, may sinabi nga ng isa sa mga teacher po natin, ng ating mga mentors, sabi nga doon, delayed obedience is disobedience. Diba? So, pag sinabi ng Lord now, ngayon na. Diba? Wag na nating wait lang, Lord. Kasi alam niyo po, kapag the more tayo nag-wait, diba? The more nating dinedelay yung nais ng Lord sa buhay natin, magde-delay din yung blessing na andyan eh. Gagawin mo na lang, 'di ba? Pero dahil nga sa kakawit mo, na-delay din, 'di ba? Yung magandang will ng Lord sa buhay mo, 'di ba? So, sabi nga dito, actually, sabi nga dun sa Campus Revo din, siguro kung si Jonah, hindi siya nag-run away, no? Kung hindi siya nag-go opposite side, pumunta pa siya sa, binalak niya pa pumunta ng Tarshish, no? Siguro yung ilang chapter po yung Jonah natin, na book, 'di ba? So, it takes 4 chapters. Pero kung si Jonah ay sumunod sa Lord, baka 1 chapter lang yung Jonah, no? So, imagine mo, the story goes longer, 'di ba? The sufferings of Jonah takes a lot longer compared kung sumunod sana siya agad, 'di ba? Kasi imagine niyo yung Nineveh from where he is, 'di ba? It's only 500 miles. Pero yung Tarshish, 'di ba? Pumunta siya sa Tarshish, 2,500 miles. So siguro nung time na yun, pumunta pa siya, syempre nakita natin ano nangyari sa kanya, 'di ba? So dahil nga sa katigasan ng ulo niya, nalaman ng mga tao din sa barko na siya pala yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng storm during that time at malapit nang masira yung ship. So, di ba, tinapon nila si Jonah sa sea. Nagpatapon din siya kasi nga siya nga may kasalanan, di ba? So, nung time na natapon siya, so, andun, niligtas naman siya. Yun yung maganda eh. Di ba? God used the big fish, di ba, para maligtas at ma-spare si Jonah. Pero, remember, kung di niya sana ginawa yun, di ba? Kung di niya inalaw na mangyari or nanaig yung emotion niya, yung katigasan ng ulo niya, hindi na sana mangyayari yun.
'Di ba? Siguro sandali lang nag-preach na siya, tapos na, 'di ba? So binless na siya ng Lord, 'di ba? So sometimes ganto tayo eh. We always want to delay things. Tapos magrereklamo ka, bakit ang tagal, Lord, ng pinagpe-pray ko? Ang tagal naman, Lord, ng multiplication. Bakit hindi ako nagmo-multiply? Kasi nga marami sa atin ang delay, 'di ba? Delay ka sa devotion, 'di ba? Delay ka sa pagpe-pray. Dine-delay mo yung oras na dapat lagi kang late, 'di ba? Simbahay late ka, bonfire late ka, sa cell group mo late ka, 'di ba? So tandaan natin, ang disciple always on time. Ang disciple obedient, no? Hindi disobedient. No, mag-o-obey yan promptly. Pag sinabing promptly, agad-agad, 'di ba? And kaya sabi nga dito, 'di ba? God teaches us that in every delay, because of our stubbornness, the story goes longer, and minsan mas marami pa ang chapter of sufferings ng buhay natin instead of celebration and victory. Pansin niyo 'yon? Parang ang tagal-tagal mo nang nagsasuffer diyan sa pinagdadaanan mo, 'di ba? Ang tagal mo na diyan sa pinagdadaanan mong 'yan. Doon hindi ka pa rin makawala, 'di ba? Kasi niyayakap na minsan kasi yung delay eh, no? Niyayakap mo na yung pagiging matigas ang ulo, no? Ito lagi kong naririnig eh. Ate, kasi sarili ko talaga yung problema ko, 'di ba? Oh, alam mo na, 'di ba? Alam mo na nga yung sarili mo yung problema. Hindi ka pa kumilos, hindi ka pa mag-work, 'di ba? Hindi mo pa ayusin. Hindi mo instead na gawin mo na yung dapat mong gawin, 'di ba? Mas bine-baby mo yung problema mo, yung kahinaan mo. Remember, sabi nga ni Paul, 'di ba? When I am weak, then I am strong. So ibig sabihin, so si Lord, in your weaknesses, God is at work to your life, and He will renew your strength. Sabi nga, 'di ba? So wag nating hayaan na bibibihin natin yung sarili nating sufferings. Instead, no, piliin natin yung number 3. Ano yung number 3? Align and obey. Ayan. So, ikaw mismo yung luminya. Go back. Diba? Go back to God. No? So, wag nating hayaan na manatili tayo doon sa delay na yon. So, align natin yung sarili natin and obey. Like what happened in Jonah. Diba? Si Jonah, na-realize niya na mahirap talaga. Alam nyo, sinasabi ko sa inyo, mahirap tumakas sa calling ng Lord. No? Ikaw na lang talaga ang masusuko. No? Ikaw na lang talaga susuko talaga. Kaya, instead na maranasan mo, kung kaya mo namang iwasan ng suffering, no? I-align mo na yung sarili mo. Sabi nga dito sa Jonah 3:1-10, then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now, Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 more days and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. When Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. This is the proclamation he issued in Nineveh. By the decree of the king and his nobles, do not let people or animals, herd or flocks taste anything. Do not let them eat or drink, but let people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows, God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish. When God saw that what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Imagine, di ba? So, agad-agad, di ba? Agad-agad na nagbalik loob yung city. Imagine, city, di ba? In just one person, when you accept the calling of the Lord, di ba? Even the whole city can change. Even the leaders, di ba, can change. So, sa atin, sometimes, hindi natin nakikita na, alam nyo, yung malay nyo, yung
mawiwin mo na tao, yan pala yung magiging leader ng bansa natin. Dahil sa na-delay ka, gumawa ka pa ng ibang bagay, na imbis na yung leader na yan yung magiging leader ng bansa natin na magiging disciple. Ang nangyari, dahil nga sa katigasan ng ulo mo, di ba? Naging leader siya ng corruption, 'di ba? Kaya hindi talaga natin masisisi yung ibang tao. Tayo din talaga yung may responsibility to do what God wants us to do. Kaya kailangan natin simulan na. Align mo na yung sarili mo. Kasi baka mamaya, 'di ba? Andiyan na yung disciples mo. Magmumultiply ka na, 'di ba? Once you already start sharing the word of God, andiyan na. So, may multiplication na. So, wag nating hayaan na i-delay, mag-o-opposite pa tayo. Instead, align ourselves. Kasi when we align ourselves to God and obey, we will have the blessing as well. Andiyan na rin. Yung mga pinagpe-pray mo, di mo na mamalayan, nangyayari na. No? Yung provision ng Lord, umaapaw na, 'di ba? Ako marami po ako na witness diyan na because they just follow what God wants them to do, kahit na minsan may in their own life, may mga personal struggle sila, pero dahil pinush pa rin nila yung pagsunod sa Lord, andun, 'di ba? Nag-boom, nag-glow up, 'di ba? Binless sila ng Lord, and even their family are blessed. No, hindi lang sila ang na-bless, pati yung mga tao sa paligid nila is na-bless. Remember, you are the bearer of God's word, and ikaw, bearer ka din ng pagpapala. Kung saan ka magpunta, magiging pagpapala ka. Basta i-align mo lang at mag-obey tayo sa Panginoon. Kasi the more we obey, 'di ba, the Lord will grant all the things that we need and even what we prayed for. So remember, we must always not allow ourselves to be a runaway disciple, 'di ba? Huwag tayong tumakbo, no, papalayo sa kung ano yung pagkatawag sa ng Lord. Instead, ikaw i-pursue mo kung ano yung calling sa iyo ng Lord. Kaya nga po sa conclusion natin, a true disciple called by a vision never runs away from his calling. Instead, he always chooses to go and fulfill his mission, leaving a legacy and advancing God's kingdom for the future generations. Ayan. So remember, tayo po, hindi lang natin tinitignan yung this generation, but also the future generation. So ikaw na disciple, ikaw na nakakarinig neto, katumbas mo ang isang syudad, 'di ba? One Jonah, 'di ba? Isang city ang nabago. So, kung yan ang nangyari kay Jonah, ganyan din ang mangyayari sa iyo. Huwag kang lang mag-run away, no? So yun lamang po. I hope na tayo mga disciples, marami po tayong natutunan, and we must always pursue what God called us to do. So yun lamang po. So let us all have our prayer. We praise you, Father God, Lord. Marami pong salamat sa gabing ito. Salamat po, Lord God, sa blessing na binagkaloob nyo sa bawat isa. Salamat, Lord God, sa wisdom. And Lord, kung kami naman po ay, Panginoon, ay nagiging delay, pumupunta against what you have called us, Lord, ibalik nyo po kami. Hawakan nyo po kami. Rescue nyo po kami, Panginoon, sa lugar na kung saan, Lord, dalhin mo kami kung saan yung gusto mo kami, Panginoon, na nandun. Lord, let your Holy Spirit be upon us, and we declare, Lord God, that we will always choose to live for you all the days of our lives. We give you all the glory and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So praise God po. Thank you po, mga ka-bonfire. Surrender.
my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. For these ones I live, for these ones I die. I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind. For my joy is this, oh, the cause of Christ. For my joy is this, oh, the cause of Christ. It's not fame that I desire, no stature in my brother's eye. I pray it's said about my life that I live more to build your name than mine. So maraming salamat po kay Tracy sa paghahatid po ng mensahe ngayong gabi, and nawa ang lahat po sa atin maraming natutunan, and we encourage ang lahat na nakasubaybay ngayon to share our learnings using This these hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating bonfire night. So sa ating mga pastors, yung mga primary leaders po natin na nang bumobilize before Friday sa mga leaders, and kung invite ka po dito ng ngayon and nais mo pong mag-join sa ating mga online cell groups, comment lang po kayo and may mga leaders po dyan na mag-reach out sa ating comment section. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan ang ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let's make sure na minamaximize natin ito all for God's glory. And we encourage lahat po na mga nakasubaybay ngayong gabi sa ating bonfire night na wag rin pong mawawala sa ating simbahay online worship this coming Sunday 6 a.m. So sikapin po natin na talagang live tayong makapagsamba sa ating Panginoon this coming Sunday. Wag nating hayaan na replay tayo. So talagang yung convenience ng online, wag na nating gawing mas convenient pa, kundi talagang kahit online, responsible tayo gumising ng 6 a.m. to worship the Lord in spirit and in truth, and to be blessed sa message na ihatid ng ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.